Ratsada! Ratsada sa Timog Katagalugan, ratsada sa balita, ratsada sa komentaryo, ratsada sa taong dapat nang papurihan at dapat ding punahin. Ratsada sa Timog Katagalugan, Lunes hanggang Biyernes, kasama ang inyong lingkod bayan, Ani Balmes, at ang coordinator reporter, Mena Lalmario, kaagapay ang mga tirador, news correspondent, ratsada sa Timog Katagalugan, ratsada! Mga kaibigan, ratsada sa Timog Katagalugan. Siyempre sa ating unang bahaging ratsada ng mga balita, ang pumuna niyo muling makakasama, si Ani. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sinusulong ngayon ng Department of Health ang house-to-house swab testing para sa COVID-19 sa tulong ng mga lokal na pamahalaan para mas maging epektibo ang ginagawang testing ng pamahalaan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Benere na ito ay para malaman talaga ang tunay na status na infeksyon sa bansa kahit na asymptomatic ang mga kaso. Pati naman nila na imposible na i-test ang lahat ng Pilipino, kaya kailangan ipatupad ang code strategy. Nakapaloob dito ang house-to-house, paggamit ng rapid antigen kung kinakailangan at RT-PCR. Sa kasalukuyan, naglalaro lamang sa pagitan ng 30,000 to 50,000 ang bilang ng individual na sinasailalim sa testing kada araw, ngunit mas nais nila na itakda ito sa average na 50,000 kada araw. Ginagamit na rin ngayon ang rapid antigen test kits na i-deploy na sa mga lokal na pamahalaan para isailalim sa testing ang mga taong natukoy na may exposure sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 o yung mga sintomas. Nitong April 19, nakapagtala ng 19.5% positivity rate sa higit na 37,000 individual na isinalang sa swab test. Mas mababa ito sa 24.2% na itala noong April 3, kaya kailangan malaman ang tunay na estado ng infeksyon sa bansa. Nangangahulugan umano ito na kaya mataas ang positivity rate ay dahil sa kulang ang ginagawang testing kada araw. Una nang sinabi ni Vice President Leni Robredo na kailangang makapag-test ang DOH ng 90,000 individual kada araw sa Metro Manila pa lamang. Samantalang matapos ang red tagging sa mga organizer ng community pantry, nais ng ilang senador na tanggalan ng pondo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa tweet ni Senator Joel Villanueva, sinabi niya na ang kasalukuyang 19 billion pesos na budget ng NTF-ELCAC sa susunod na budget ay ilaan para sa ayuda, habang ang pondo sa susunod na taon ay alisin na. Inayuna naman ng Senator Sherwin Gatchalian si Villanueva at sinabing kung ganitong klase ng tao ang gumagastos ng pinaghirapang buwis ng taong bayan ay hindi karapat-dapat bigyan ng pondo. Iminungkahi naman ng Senator Nancy Binay na i-review ang pondo ng task force lalo na ngayong paparating na ang budget season at bubusisiin nilang mabuti ang budget ng NTF-ELCAC. Matatandaan na inihalin tulad ni Parlade ang community pantry ni Ana Patricia noon sa pagbibigay ni Satanas ng mansanas kay Eva. Karagdagang balita pa rin. Malacanang na mismo ang nagpaalala sa publiko na itapon ng tama ang mga nagamit na face mask at face shields bilang tulong na rin sa pangalaga sa kalikasan. Kabilang ang Pilipinas na nakiisa kahapon sa pagdiriwang ng Earth Day. Mahalagaan niya ang pagdiriwang ng Earth Day dahil pinapaalala sa mga tao na dapat alagaan ang kalikasan.
Sa panahon ng pandemya, makakatulong ang lahat kahit sa munting paraan tulad ng pagtatapon ng wasto ng pinaggamitan ng face mask at face shields ayon kay Roque. Iintin ni Roque na dapat ituro rin sa mga bata ang tamang pagtatapon ng mga nagamit na face mask at face shield. Sinabi ni Roque na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na pinaka-apektado ng climate change. Hindi naman dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa summit ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Jakarta ngayong linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagaman at hindi dadalo ang Pangulo, magkakaroon naman ito ng kinatawan sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Nang tanungin kung bakit hindi dadalo ang Pangulo, sinabi ni Roque na ang pagkakaintindi ay dahil sa issue ng face-to-face. Idinagdag pa ni Roque na marami ring leader naman ng ASEAN ang hindi makakadalo ng personal. Samantala, gumawa na rin ng sariling version ang community pantry ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pero kung ang mga community pantry ay namimigay ng mga gulay, bigas, noodles, dilata at iba pa, mga punong kahoy, buto ng prutas at mga gulay naman ang pinamimigay dito ng DENR. Ang naturang proyekto ay tinawag ng DENR na Community Plant 3 na ang layunin ay magtanim ng puno at mga gulay ang mamamayan kahit nasa panahon ng pandemya ang bansa. Sinabi ni Lemuel Tolosa, Forester 1 ng DNR NCR, bawat individual ay maaaring kumuha ng hanggang 5 seedling o pananim. Pero sa napansin ng DNR na walang halos kumukuha ng seedling kung kaya't naisip ng DNR na nais lamang ng mga tao ang kumain ngunit ayaw namang magtanim. Bukas ang Community Plant 3 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na matatagpuan sa North Avenue, Quezon City. Ginawa ng DNR ang proyektong ito kasabay ng paggunita sa selebrasyon ng Earth Day kahapon. Karagdagang balita pa rin sa ating bansa, tiniyak ng Department of Energy ang sapat na supply ng kuryente sa bansa sa darating na summer o tag-init, kasunod ng pangamba ng ilang sektor kaugnay ng pag-imbak ng mga COVID-19 na darating sa mga susunod na buwan. Sa pulong ng Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga pinuno ng power sector, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na wala na magiging red alert sa Luzon Grid, ngunit magkakaroon na lamang ng mga yellow alerts. Sinabi naman ni Assistant Secretary Redentor De Lola na pinag-aaralan nila ang schedule ng preventive maintenance para mas matiyak ang supply ng kuryente sa buong 2021, lalo na sa mga buwan ng Abril, Mayo at Hunyo. Sa ating police report, nakumpiskahan na mahigit na 200,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang 3 kataong kabilang isang mag-ina matapos na isagawa ng Lucena Police Drug Enforcement Unit ang magkasunod na anti-drug operation sa 2 barangay. Dito po ito sa Lucena City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea, Chief of Police dito, unang isinagawa ng kanyang mga operatiba ang bypass operation sa Purok Bagong Buhay, Barangay Kota, dakong alas 6:35 na umaga, sanhi na pagkakadakip sa mga suspect na sina Annalisa Manalo, 45 anyos, dati nang may kinakaharap na kaso kaugnay sa illegal na droga at anak na si Gilbert, 26 anyos, binata. Nakumpiskahan ng mag-ina ng 0.75 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 15,300 pesos at 500 mark money. Nalambat din sa drug bust dakong alas 9:30 ng umaga sa Purok Dalungyan, Kumiya, Barangay Kota, ang hinihinalang source ng droga ng mag-ina na si Jerome Umbaw alias Bayag, 29 anyos, may live-in partner at nangungupahan sa nabanggit na lugar. Kumpiskado po sa suspect ang shabu na tumitimbang ng 13.4 grams na nagkakahalaga naman ng 273,000
360 pesos at 500 pesos na Mart Money. Sa ating balitang lokal, hindi matatawaran ang kasiyang naramdaman ng mga magsasaka sa Panukulan, Quezon sa inihatid na programa ng Team Enverga sa pangunan ni Congressman Martin Verga, Board Member Cherry talaga ng unang distrito pa rin at ni Congresswoman Helen Dana. Sa isinagawang muling paghahatid ng programa kahapon sa naturang Islang Bayan, nabiyayaan ng tigi-isang set ng hand tractor with trailer at 3 grupo na magsasaka ng palay. Bukod pa rito ang tig-isang 4-wheel tractor para naman sa 2 asosasyon. Maliban sa mga mahalagang equipment na nabanggit, nagbigay din ng 200 sako ng fertilizers, knapsack sprayers at vegetable seeds ang Team Enverga. May mga Lenovo tablets din na ipinamahagi para sa mga leader na magsasaka at agricultural extension workers. Sa ating panghuling balita, formal namang ipinagkaloob ang kahiligang service vehicle sa Barangay Binahaan, Pagbilao, Quezon na magagamit sa agarang pagresponde sa mga gaway na tungkulin ng mga lingkod barangay mula sa sariling sikap program ni Congresswoman na Dr. Helen Dana. Dahil dito, taus-pusong pasasalamat ang ipinabot ni na Vice Mayor Joseph Garcia, Konsyal Macul Martinez, Konsyal Joannes Mercado, Konsyal Apo Martinez at Barangay Chairman Nicanor Porta kasama ang bumubuo ng sangguniang barangay sa Stan Pagbilao na pinamumunuan ni Congresswoman na Helen Dana. Layunin ng service vehicle na gamitin ito para sa emergency o sa higit na pangailangan ng mga mamamayan doon, lalo na sa mga nagkakasakit na kailangang maisugod kaagad sa paggamutan at pagresponde na rin sa mga hindi inaasahang pangyayari. Yan mga kaibigan, kabuuan ang ating ratsyada ng mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Team Energy Corporation. Babalik tayo, sandali lang. Okay, magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay. Aba, talaga naman ang oras natin ay malapit ng mag-alas 7. Medyo napahaba yung ating mga pagbabalita sa dami ba naman ng mga nakaka-interes na mga balita dito sa ating bansa at lokalidad. Good morning po sa ating mga kababayan. May ruspenan muli tayo. And syempre ako muli yung mga kasama, si Annie, si Reyna sa ang ating PA ngayon. Magandang umaga, aba, ang DENR, Department of Environment and Natural Resources. Gumaya sila. Kung mayroong community pantry, ang DENR naglunsad naman ng community plant tree. Ayan, community plant tree, magtatanim pala, community plant tree. Yan ang gusto mangyari ng mga taga-Department of Environment and Natural Resources. Kaya maganda naman yan para sa ating mga kababayan. Kaso ang problema ng DENR ay pagka sa pagkain ay marami ang mga taong sumusugod para pumunta doon sa community pantry. Pero napansin daw nila kapag sa pagtatanim, libre na nga yung pamamahagi ng mga seeds, yung mga pananim, mga fruit-bearing tree siguro maganda, tsaka yung mga gulay lalo na, yung mga madadaling anihin. Ay pagka mga ganun pala, mabagal daw ang responde, lalo na doon sa NCR. Siguro, iniisip na rin ng ating mga kababayan, wala naman sila pagtataniman sa NCR. Masikip. Pero alam nyo, sa ibang lugar na wala namang pinagtataniman talaga, walang bakanting lote, walang bakanting mga lupa. Ang ginagawa nila ay sa mga paso, at sa mga sirahan ng timba, di ba? Yung mga ganon. Pwede nga dyan itanim yung kamoting bagay. Yung mismong sweet potato, marami pwedeng itanim dyan. Gandun yung mga sibuyas, kasi mahal din naman yung mga nabibiling mga green onions, ang mahal din naman. At saka yun, syempre, yung mismong onion, mamamahal din yan ang kilo. So, malaking tulong din po yan sa ating pamilya pagka nagkataon. Kaya sige, nasunggaban yun na yung pakulo ng Department of Environment and Natural Resources ang
Community Plant 3. Yan. Okay, good morning sa ating mga kababayan sa unang distrito ng Quezon. Napakasisipag na mga taga Purillo, mga taga Panukulan, mga taga Bordeos. Good morning. Ang ganda ng kanilang nakita ko yung video noong Panukulan, Bordeos, Purillo, Tourism Road. Ayan, na talagang pinagsikapan ni Congressman Enverga at ng kanyang mga kasamahan na andyan kasama sila Congresswoman Helen Tan at saka itong si Bukal Cherry talaga na nagtungo kahapon dyan sa Panukulan, Quezon para bisitahan yung ilang mga proyekto, lalong-lalo na yaang Panukulan, Bordeos sa Purillo, Tourism Road. At nung unang pagbabudget ay may initial yun noong 2019, talagang taon-taon ay pinagsisikapan ni Congressman Mark Enverga na mapaglaanan niya ng pondo para matapos sa lalong madaling panahon yung mahaba-haba din naman na pagsasaayos ng kalsada. Oo, at magandang maidudulot po niya talagang kaunlaran po para sa mga islang bayan na yan. And taon-taon ay pinupunduhan po yan ni Congressman simula noong 2019. Kung ako hindi nagkakamali, 50 million plus. And then kasunod noong 2020, may 70 million plus. So sana matapos na siya. Total maganda naman ang panahon ngayon. Inaasahan nila na sa lalong madaling panahon ay matatapos yung Tourism Road na yan. And bukod dyan, syempre, pagdating sa Panukulan, marami na namang mga magsasaka natin ang nabiyayaan ng mga mga makinarya o mga pangangailangan sa pagsasaka. Yung ating mga naipost, talaga namang tumantuwa yung mga taga Panukulan, Quezon. Ilang asosasyon ang mga napagkulooban ng mga traktura at saka ang mga binhi at maraming iba pa, katulad din ng mga ibinibigay sa mga ibang bayan. Oo, talagang lahat walang pinaliligtas sila Congressman Mark Enverga at ang buong team Enverga. Siyempre kasama nila dyan si Congresswoman Helen Tan. Alam mo naman yung dalawa, teamwork yan eh. Oo. And si board member Cherry talaga kasama din yan. At hindi nawawala sa mga programa ng team Enverga. Good morning sa ating mga viewers. Marami tayong viewers ngayon. Good morning. Paki-share nyo po itong ating live streaming. Kay Ken Chen, good morning kay Mr. Algot Soleta ng Lucena City. Good morning kay Cherry Basila Bayaka. Good morning daw sa lahat. Sabi ni Ken Chen, good AM. Good AM po. Oo. Blessed day everyone. And okay, sige. Magandang umaga po sa inyo. And syempre pa sa ating mga kababayan, sa lahat ng naabot ng ating maliit na programa, magandang umaga. Medyo late na tayo medyo late tayo nag-umpisa kasi may inayos lang ako as early as 5:30 to 6:30, inabot tayo ng isang oras, mayroon akong inayos. So kaya sabi ko medyo 6:30 tayo mag-i-start. Anyway, solo rin naman tayo, kaya 30 minutes lang hanggang alas 7 lang tayo. Siyempre hanggang alas 7 lang naman talaga. Pero sa ating mga viewers ngayon, umpisahan nyo na, pakishare na lang ito ng ating live stream. Pakishare and pakilike and follow po ang ating Ratchada page. Like and follow ang Ratchada sa Timog Katagalugan page. Para naman po kayo magkaroon din ng sharer badge, pakishare na lang po ito sa at least 2 o 3 grupo para makasali po kayo sa ating munting pakulo. Ang tanong ko, sagot mo, premyo mo. Parang 2 ngayon yung times 2 yung premyo natin ngayon, Reyna, kahapon wala. So, bali 100 peso load po tayo ngayon. Medyo maigi-igi rin naman, kahit pa paano. Kaya sali na po kayo sa ating mga viewers, sa ating mga FB friends, lahat wala po tayong sinisino. Wala tayong pinipili sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Quezon, sa bayan ng Pagbilao, sa lungsod ng Lucena, sa buong una, ikalwa, ikatlo, ika-4 na distrito, sali po kayo sa ating tanong ko, sagot mo, premyo mo. Okay. Madaling-madali lang naman yung ating magiging tanong para sa araw na ito. Kaya siguro maya-maya lang ibibigay na natin yung ating tanong kasi 5 minuto na lamang. 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 7. Good morning
nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa lungsod ng Lucena, sa grupo nila Vice Mayor Philip Castillo at kay Miss Star Castillo, good morning. Sa mga masisipag na mga kasamahan din nila, ano ha? And of course, good morning din. Good morning sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na mayroong session ngayon. Sangguniang Panglalawigan ng Quezon na mayroong session ngayon, Friday. Ano ha? Sana naman ay ayos lang. And syempre, sa ating mga kababayan din sa ating bayan at barangay ng Pinagbayanan, magandang umaga sa mga masisipag na mga frontliner. At saka doon sa ating mga kaibigan dyan sa may bahagi ng Tayabas kay Vice Mayor Manny Maraig. Good morning po. Good morning sa ating mga kaibigan sa Ibayong Dagat, sa bahagi ng London, sa Marciano family, and sa Japan, kay Miss Marlene Tan ng Japan, good morning. Sa Damam, sa Kingdom of Saudi Arabia, good morning. Hindi ko alam kung anong panahon, good evening yata sa kanila, sa Saudi, sa ating mga kaibigan dyan, mga OFW, at sa Riyadh, sa Riyadh at sa Damam, yung ating mga nagiging viewers. And of course, sa bahagi ng Tarlac, sa Siquijor, and sa NCR, kasama niyo NCR Plus, Babol. May mga sa Rizal, lalabigan ng Rizal. Sa Dagupan City, Pangasinan, good morning. Sa Baguio City. And of course, sa General Santos City. Yan, good morning po sa inyo. Sa Nueva Ecija, magandang umaga po doon sa ating mga kaibigan sa ano nga yun? Yung ating katukayo dyan. At saka sa Tagum City, Davao. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ang lalayo. Ang lalayo nitong ating mga nanonood at saka itong ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyo. Bagamat hindi naman tayo nagkikita talaga, bagamat hindi naman po tayo magkakakilala ng personal at least naman ay itinuturin yung kaibigan ng maliit na programa ito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Okay, ready na ating mga may sharer buds. Ready na, mukhang may mga sharer buds pala sila, halos lahat. Sige. Okay. Paunahan na lang sa inyong magiging sagot. Paunahan ang labanan. Paunahan yan, kaya kailangan ay mabilis ang inyong pagpindot. Mabilis ang inyong pagsusulat sa inyong ang may sharer buds dito. Baka kami hindi na dito Ang may sharer buds dito ay Cherry, Basila, Bayaka, Kenjen. Sino pa? Isulat mo nga dyan. Parang ako'y nahuli na naman kasi ginamit ko ito kanina. Isulat mo. Baka kami makaligtaan kung sino yung mga may sharer buds. Isulat mo. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Ayan, si Benji Allen. Good morning, Karachata. Umabot si Benji Allen, may mga sharer buds to mga ito. Sige, pagsusulat mo pa yung hindi ko nababanggit kasi baka dyan sa ating main sa monitor ay marami, tapos dito sa akin ilan lang. Ang narito ay Benji Allen, ang may sharer buds lang Benji Allen, Kenjen, at saka Cherry, Basila, Bayaka. Tatatlo yung may sharer buds dito sa akin. Pero marami tayong mga viewers, yung mga watching lang, hindi sila sumasali sa ating munting pakulong. Anyway, dun sa mga may sharer badge yun na ating titignan. Okay, dun sa mga nanonood lang po sa atin, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Alam naman natin na sila ay nagbibigay and of course ay para mas ma-acknowledge natin yung iba. 100 peso load para po ngayong araw na ito ng Biyernes at bukas, araw ng Sabado, tayo po ay nasa 98.3 DCLQ1 FM at 100 peso load din po yung ating ibibigay para sa ating mga kababayan o sa ating kababayan na
mauunang sumagot ng tama. Ito, Benji Alon, Kenchen Cherry, Basila Bayaga, Kiefer, Jocelyn Rehencia, at Janine San Pedro Merluza. Yan po yung ating mga may share buds. Makakahabol pa kayo. Bigyan ko kayo ng another 1 minute. Sige, go. 1 minute para sa inyong sharer buds. Narito si Aslerin Ismael pero wala siyang sharer buds. Sige, humabol ka Aslerin Ismael, wala siyang sharer buds. Ano yan? Siguro wag na yan, wag na maingay. Wag na yan. Okay lang. Okay lang kahit wala tayong fanfare o ano baga. Alright, ready na kayo? Ready ha? Madali ang tanong lang ito. Ilang beses ko itong binanggit kanina at kung kayo ay familiar sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at kung kayo ay aware sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran sa mga issue ngayon, madaling-madali nyo po itong masasagot. Kapag hindi nyo ito nasagot ngayon, ito may binanggit ko rin kanina, pero in case na hindi nyo masagot ngayon, bukas po araw ng Sabado sa ating 98.3 DCLQ1 FM at dito rin sa ating Ratchada page ay muli tayong itatanong din natin. Idadagdag natin kung hindi nyo masasagot ngayon. Idadagdag natin para bukas. So maganda-ganda yun. Kung ngayon ay 100 pesos, bukas ay 100 din, mabali 200 pagka naidagdag. Pero kung hindi, 100 peso load po ngayon at 100 peso load para bukas. Alright, ready? Ang tanong. Teka, titingnan ko. Walang mga sharer buds. Tingnan mo dyan kung may mga dumagdag na sharer buds. At titingnan mo na rin dyan kung sino yung unang makakasagot sapagkat sabi ni Mary Rose Recalde, good morning, sabi niya, Dan, pero walang uma-appear na sharer buds kayo. O sige, bigyan ko kayo ng pagkakataon. I-share mo yan sa 2, 3, hanggang 5 grupo kasi hindi lumilitaw ang sharer buds mo. Maureen Bakay, ayan, merong sharer buds. Pero si Mary Rose Recalde, i-share mo ulit. Baka sakaling makuha mo pa. Bibigyan ko pa kayo ulit. O, kita nyo, bite ko sa inyo. Bibigyan ko pa kayo ulit ng isa pang minuto. Ay, ilang saglit lang, huwag minuto. Okay. Pwede na? Pag naman ikaw ay sumagot at lumitaw na mayroong sharer buds ka, edi counted. Kung baga kasama ka dun sa kung ikaw ay mananalo, kung ikaw ay mauuna sa sasagot. Dapat kasi may sharer buds po para maging fair tayo. Okay, din mo tingnan sa ating main monitor Reyna. Kasi ito yung nahuhuli sa akin. Alright, sa ating nag-iisang tanong for 100 peso load. Pabilisan, yung inyong kamay, yung inyong finger, idutut na kagad sa comment. Kung tayo ay mayroong community pantry ngayon na talaga namang sikat at ginagaya na ng mga LGU, ano naman yung ilulunsad? Nakapareho din ng Department of Environment and Natural Resources. Kapareho din halos. Kaya nga lang, ibibigay lamang doon, di mga prutas, buto, yung mga pananim. Ano yun? Anong tawag doon? Go! Alright, meron na po tayong tumama. Tingnan mo dyan kung sino ang nauna. Ang tamang sagot ay community plant tree. Yung community magtatanim ng mga magtatanim. Hindi naman ibig sabihin tree ay mga puno. Basta ang tamang sagot doon ay community plant tree. So, yun ang tamang sagot. At ang unang tumama dito sa aking monitor, pag plant tree, hindi pwede kasi plant dapat tanim, plant, may T, yung P-L-A-N-T, tapos saka yung T-R-E-E. Hindi pwedeng plant tree na walang T kasi mali ang spelling, mali ang kaulugan nun. So, ang dapat dito ay community plant tree.
So, dito sa aking monitor, ang unang tama, ang sagot ay na may Cheryl Vance ay si Janine San Pedro Merluza. Tingnan mo nga dyan. Janine San Pedro Merluza? Oo. So, dito sa monitor ko, ang mga tumamang sagot ay Janine San Pedro Merluza. Tapos ay si, ano pala? Wala. Puro mali ang spelling. Okay. So, Janine Merluza lang. Janine San Pedro Merluza lang yung tumama. Malapit na kayong tumama. Kulang lang at mali lang yung spelling. Kasi pag sinabi nating plan 3, plan lang, ay plano yun eh. Sa Tagalog, plano. Ay di magpa-plano lang. Plano. Plano para sa puno. Oo, di ba? Ay samantalang yun ay plant talaga magtatanim. Plan 3. Yan. So, ang tama ay community plan 3. Hindi po community plan 3. Magkaibang kahulugan nun. Okay, maraming salamat. So, congratulations kay Janine San Pedro Merluza. Maraming salamat sa lahat ng ating mga sumali. Ang galing ha. Congratulations kay Janine. At sa iba, better luck next time. Bukas meron pa tayo 100 peso loaded. Thank you very much. At maraming salamat sa ating sponsor. And of course, sa pangalan ni Menan Almario, si Reyna sa ating PA, ang ating PA. Ito po si Ani nag-iwan ng isang magandang umaga hanggang bukas sa ating 98.3 DCL Q1 FM Lucena, alas 6 punto hanggang alas 7 ng umaga. At dito pa rin sa ating Ratchada sa Telmo Katagalugan FB page. Sa ating mga friend, please, paki-subscribe po yung ating Ratchada sa Timog Katagalugan YouTube channel. Thank you, and mabuhay. Ratsada sa Timog Katagadugan.